Kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa viral mayor ng Bamban, si Mayor Alice Go. So ang video ito ay mula kay Moto Pops. So meron ito pamagat na Alice Go, Kong Kolbusita naniniwala kay Alice Go. Latest hearing of House of Representatives. So yun, bago natin simulan, Moto Pops, supportahan nyo yan. Also courtesy na din sa House of Representatives. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, yun. Again, ang pamagat ng video ito, Alice Go, Kong Kolbusita, naniniwala kay Alice Go. Latest hearing sa House of Representatives. So, tingnan natin ito men kasi alam naman natin kung gaano kalupit or gaano kagaling itong si Kong Kolbusita sa mga ganitong mga pagtatanong Tapos yun, parang nagustuhan kasi siya ng mga tao, nag-viral din siya sa TikTok So again, Moto Pops, House of Representatives, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Ko lang ipaalala sa iyo, ako po 100% nagtitiwala sa iyo. So sana yung tiwala na binibigay ko po sa iyo, wag mo naman sayangin. Maaring nagsisinungaling siya for whatever purpose, pero naniniwala pa rin po tayo at nakikita ko sa kanya, hindi siya masamang tao, whatever. Ano po? Kayo po ba? Agree ba kayo doon? Maliban sa Chief of Police ng Bamban Tarlac, may nakaharap ba kayo na PNP officers? Congressman Busita. Thank you, Mr. Chief. Ano yun? Good afternoon po sa ating lahat. Miss Alice Go, nadinig ko po kanina kay Honorable Congressman Dionisio, kayo po ay 38 years old na. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Yes po, Your Honor. Ngayon po, ano na po ang age ng father mo? Mga Father ko po 50. 68. Okay. May information po, Mr. Chair, though hindi ito validated, ang father po ni Miss Alice Go ay nasa Pilipinas na noong 1990s. Pilipinis daw ulit. May information po, Pilipinis. Mr. Chair, though hindi ito validated, ang father po ni Miss Alice Go ay nasa Pilipinas na noong 1990s. Sa pagkakaalam nyo, Miss Alice Go, totoo ba ito o hindi? Your Honor, I cannot confirm the exact year. 1990s or 2000? Your Honor, ang date of birth ko po ay 1986. So, I think before po. Yes. Manloloko talaga kahit na dumating siya dito, I think 2003 na. Manloloko talaga. Miss Alice Go, sa previous hearings, nadinig po ng taong bayan na ikaw ay lumaki sa farm. Tama po ba? Hala. Yes po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, narito po ba ang Vice Mayor ng Bamban Tarlac? Pwede po ba? Yeah, acting mayor. And he was here earlier. Si Mayor. Mr. Chair, yung pong Vice Mayor ni Miss Alice Go bago nagkaroon po ng issue. So sa mga hindi nakakaalam, I think yung vice mayor yung mayor nila ngayon or acting mayor kasi parang pinalitan si Alice Go, di ba? Kasi may nasabi siya sa kontrobersya. Nag-CR, parang ang tagal. Importante kasi, Mr. Chair, yung gusto ko pong itanong sa kanya. To continue, Mr. Chair, nandyan na po ba si Vice Mayor bago yung former Vice Mayor, Mr. Chair? To continue, Mr. Chair. Vice Mayor, former Vice Mayor. During the previous hearing po, sa Senado, nadinig natin na sinasabi ni Miss Alice Go na siya ay lumaki sa farm. Tapos, Matanong ko lamang po, Vice Mayor, bago po kayo naging Vice Mayor, ano po ang inyong posisyon? hala. Your Honor, nag-mayor po ako ng 2001. Mayor 2000. 2001. Ilang years po kayong naging mayor ng Bamban Tarlac? Nag-mayor po ako ng 2001 hanggang 2004 at nagre-elect po ako ng 2004. Natalo po ako. Ngayon po, after na natalo ako, na bumalik po ako ng 2007, Tapos, nanalo naman po ako ulit ng mayor. wait lang guys, tanong ko lang, malaki ba ang sahod ng mayor? Kasi I think sobrang daming nag-aagawan sa pwesto ng mayor. Tapos, kapag meron silang mga binibigay or mga, mga pera-pera, ang lalaki, libo-libo. Like, men,
up to 2013 po. So, ibig sabihin po, naging public official kayo since 2001. Tama po? Opo. Okay. Kayo po ba ay lehitimong residente ng Bamban Tarlac? Yes, Your Honor. Balikan ko lamang po, yung sinasabi ni Miss Alice Go na siya ay laki sa farm. Sa pagkakaalam po ba niya, ninyo, bilang matagal ng Presidente. government official ng Bamban Tarlac, nagsasabi po ba siya ng totoo o hindi? Ang pagkaalam ko po, matagal na po sa Bamban. Noong 2001 po, pinunta na po sa opisina na nag-request po siya ng permit sa kanyang piggery. Dahil nagkaroon po siya ng piggery doon sa Bamban, na nakabili siyang lupa doon noong 2001. Kaya po, nag-request po siya ng permit sa akin. So, binigyan ko naman po. Linawin ko lang 2001? So, anong edad na ba si Alice Go that time? Diba? Kasi 2001. Malabo naman po, Vice Mayor. Sino po ba ang tinutukoy mong siya? Si Miss Alice Go o Or yung yung tatay tatay? niya? Si Alice Go po. O, diba? Ba't si Alice Ano Go? pong taon yan? Way back po, kung di ko magkamali, 2001. 2001. 2001. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001. 15 years old pa lang si Alice Go. Seryoso? Tama ba, guys? 2001 daw eh. Tapos 1986 sinilang si Alice Go, diba? So 15 years old, kumukuha na ng ano? Walang ang record si Alice Go eh. Seryoso? So, kung ipagpalagay na totoo po ang sinasabi mo, ilang taon po si Alice Go nun? 15 years old Kung di lang. ko po magkamali, mga 12 years old or 14 years old. So, kung babalikan ko po yung tanong ko sa iyo, Vice Mayor, Kukuha ng sinabi po permit? ninyo na nag-apply ba siya ng permit? Permit po. Sa palagay po ba ninyo, yung 12 years old or 14 years old, may Gay. kapasidad na para mag-isip o mag-apply ng permit? Kasama po Tama. yung tatay niya. Kasama yung tatay niya. Malabo din. Noong panahong yon, palagay po ninyo, mga ilang taon na po ang tatay ni Miss Alice Go? Ang estimate ko po, between more than 30. 30 years siguro. Okay. So, kung titingnan po natin, mga ilang taon po? Mga 30 years or something, 40 years, ganun po, ang aking estimate. Ang tanong, bakit niya pa naalala? So, kung iisipin natin, 2001, 2024 ngayon, 20 years ago na. Tapos naalala niya pa rin na mga nasa around 15 si Alice, tapos 30 plus yung tatay. 'Di ba? Grabe, ba't mo nare-recall pa rin yun? Or siguro, sobrang taas ng memorya mo or makakilala na kayo. I don't know. Na edad. Ibig sabihin po, naniniwala ka na talagang si Miss Alice Go ay nung edad na yon ay nandun na sa kanilang farm. Nandun na po siya. At nabanggit po ninyo na nag-secure ang tatay niya, sila o sino man, nag-secure ng permit, nag-apply. Tama po? Opo, Your Honor. Mr. Chair, Vice Mayor, dahil nag-issue ka ng business permit or permit para sa kanilang piggery, sa pagkakaalam po ninyo, kaya pa nating makakuha ng ebidensya na totoo yung inyong sinasabi? Meron po sa opisina po. So, ibig sabihin po, naniniwala kayo na si Miss Alice Go lumaki sa farm? Naniniwala po ako dahil kasi nung pong 2000, nung nakaraan na eleksyon po, na ako po yung naging vice mayor niya. Grabe, ang tapang nito, Mina. Kinukontra niya talaga yung mga ebidensya na nakalap ng mga senador. Na I think 2003 yata yun, guys. 2003 unang naglanding si Alice Go dito. Tapos kiniklaim niya na 2001 nandito na si Alice Go. Grabe ang tapang ni Sarah. Kasi parang I think ini-invalidate niya yung yung mga ebidensya ng kabila. Talaga ba? Grabe. Year last election po, 2022. Noong natapos po ang term mo bilang mayor, at particular itong tumakbo kang vice mayor, si Miss Alice Go ba kasama po ninyo sa partido? Yan lang. Kinuha po ako ng dating mayor dahil po hahabol siya ng congressman para magkaroon po siya ng mayor
na tinanong po siya kung gusto niyang umabol ng mayor. In other words, hindi kayo lehitimong magkapartido ni Miss Alice Go. Nakapartido po kami ng independent. Vice Mayor, kaugnay po sa isinasagawang Partido ng Independent. Okay. investigasyon ng Kongreso at ng Senado, kaugnay dito sa sinasabing illegal pogo. At sinasabi rin na si Miss Alice Go ay involved dito. Sa inyo pong, siyempre kayo po ay matagal na nanunungkulan sa Bamban Tarlac. At alam naman po natin, bilang ikaw ay public official, elected official, hindi naman pwedeng sabihin na wala kang pakialam sa mga nangyayari sa area mo. Tama. Sa personal opinion nyo po, ano po ang masasabi nyo about this issue involving Alice Go? Yun. Ang masasabi ko lang po, Wait lang sir, siguraduhin mo yung mga sinasabi mo ha, kasi maaari kang madawit niyan. yung pogo na po yan, ang pagkaalam ko po, kaya nabigyan po namin ng letter no objection po dahil ang pagkaalam ko po na legal po ang pogo. Dahil po ang pogo makakapagbigay ng additional revenue tax at employment po sa aming bayan. Dahil po nung Talaga ba? Given naman na, given na talaga na dati, ganyan nga yung kalakaran ng Pogo. Ang problema kasi dito, parang hindi na chine-check eh, or parang pinabayaan na lang. Kaya nga biglang, di ba, biglang tumaas ang sungay ng mga Pogo na to. Biglang nag-iba ng mga karakas. Biruin mo, may mga torturing na, may mga hacking, scamming, di ba? Yun yung pinaka-issue dyan. Sige, given na goods or legal talaga yung Pogo. Of course, syempre, naging legal lang naman yan kasi parang tinutulak din ng ng mga politiko na some kind siguro mga kakilala din ng Pogo na yan or baka meron silang some kind natanggap. 'Di ba? Same lang din kay kay PRRD. Yan din yung sabi niya na goods ang Pogo tapos malaman-laman natin ngayon puro para kabulustugan. 'Di ba? Tapos, grabe yung pagka-relate talaga ng nila, administrasyon nila. Kasi pati si Harry Roque, damay, di ba? Grabe. ako'y mayor, hanggang ngayon po, ang class ng Municipality of Bamban, it is second class municipality po. Alos walang trabaho po ang mga kababayan namin. Your Honor, if I may, clarification lang kay Mayor. Ang ibig mong sabihin, Mayor, 2001, nag-a-apply na sila ng Pogo sa inyo? Ay, hindi po, piggery po. So, piggery yung in-applyan. Okay, sige. Thank you. Yes, Mr. Chair. Ang intention po natin, Mr. Chair, kaya po natin na itanong yan, to establish yung aligasyon ni Miss Alice Go na siya ay lumaki sa farm. At nabanggit po ni Vice Mayor na kumuha ng permit noong, I think, 2000 o 2001. At sinasabi po niya na kaya pang ma-dig up o makapag-produce ng ebidensya na talagang may permit itong mag-ama ni Miss Alice Go. Mr. Chair, maaari po bang mag-request sa Vice Mayor na mag-submit ng proof na talagang nag-issue ang Bamban Tarlac ng permit para sa farm o piggery ni Miss Alice Go at nung kanya. Pero pwede guys, 'di ba? Ang sinabi lang naman ni Mayor. Sige, given na meron ng permit ng piggery. Pero what if sinabi lang yun ni Vice Mayor. What if lang to ha? Na sinabi niya lang na nakita niya si Alice Go. Kasi kung sasabihin natin na ebidensya yung ipapakita niya na nandito na si Alice Go is more on papers lang naman yun Pwera na lang siguro kung ay ipagpakitang ebidensya ni Vice Mayor is yung picture nila, siya, si Alice Go, at yung tatay ni Alice Go. Na yun nga yung some kind siguro makakapagpatunay na dito na talaga sila noon pa man. Pero kung sasabihin natin siguro na papel lang or yung permit lang. Tapos yung ni Vice Mayor na sabi niya lang na nakita niya na si Alice Go dati dito. Kasi parang kiniklaim niya, di ba, na 2001, nandito na si Alice Go. Which is malabo nga kasi based sa investigation ng, I think, NBI ba yun or ng mga senador, 2003. Correct me if I'm wrong if 2003 ba yun. Basta nasa above 2000s yun na unang pumunta si Alice Go dito. Kasi I think 17 years old, di ba? Si Alice Go na nakapunta dito. Tapos ngayon, kiniklaim niya na 15 years old pa lang si Alice Go. Nandito na. So ano yun?
'Di ba? Kasi para sa akin kung ako ang tatanungin, kahit na may permit pa na ipakita 'yan, hindi pa rin valid 'yun. 'Di ba, what if ginawa lang yung excuse? What if lang naman? Kasi sa napapansin ko itong piggery talaga na 'to, parang ito yung some kind ano nila, eh, ito yung some kind base nila na parati nilang paghuhugutan ba na kapagka magkagipitan sila, dito sila napupunta sa piggery. Like for example, si Mayor Alice Go, ang sabi niya, "Saan ka kumukuha ng pera?" "Dito sa piggery." Ngayon, bakit ganyan ba kalaki ang ano ng piggery mo? Tapos nataranta na si Alice Go, sabi niya, "Pinapadalhan ako ng tatay ko, eh, ng mga 500,000, 1M, something like that." Ngayon naman si Mayor Kalugay naman, ang sabi niya naman, nasaan daw sila una nagkakilala ni Alice Go? Diyan din daw sa piggery, sa babuyan farm ni Alice Go. Na kesyo naghahanap daw ng baboy si Mayor Kalugay, kaya doon daw sila ano, unang nagkakilala. Talaga ba? Grabe ini-excuse niyo yung baboy ha. Or sige, sabihin natin na totoo yun, pero grabe ha. Grabe yung pagka ano niya, coincidence talaga. Something like that. 'Di ba? Kasi para sa akin, pati yung kay Mayor Kalugay at kay Mayor Alice Go, imposibleng doon sila sa piggery na unang nagkakilala eh. 'Di ba? Baka doon sila unang nagkakilala sa Pogo, and then syempre kapagka may mga pag-uusap na, mai-introduce din yung babuyan. 'Di ba? Kumbaga parang humahanap na lang sila ng lusot eh. Dito talaga kay Vice Mayor eh, parang naano ako sa kanya ba na tapang niya. Ng tatay, nung kanyang father, Mr. Chair. Yes, uh, ikaw ba ngayon ang acting mayor, Mayor? Hindi po. Hindi. Ako So po we ay- will ako probably po ay request that. Kami po ay nasuspend, Mr. Chair. Okay, sige. ng 3 So months. who's the acting mayor? Si, yung pong first councilor. Nandito ba siya? Andyan po, si RD Timbang. Can we, acting mayor, humihingi ng dokumento si Congressman Busita. Narinig niyo naman yata no, kung ano yung hinihingi niya. So can you please submit the documents to the committee? Salamat po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, itinanong ko po itong mga issue na to sapagkat hindi ko naman kilala si Alice Go at nung nasa active PNP naman ako. Ibig ko po sabihin, naniniwala po ako na may mga bagay-bagay, na may mga sinasabi niya na may katotohanan. And in fairness to her, Mr. Chair, with the support of evidence or evidences, gusto po nating ma-establish na hindi lahat ng sinasabi, maaaring nagsisinungaling siya for whatever purpose, pero naniniwala pa rin po tayo at nakikita ko sa kanya, hindi siya masamang tao o whatever. Ano po? So, Agree ba kayo doon? Siguro medyo agree ako doon. Sige, sabihin na natin na hindi masama si Alice Go. Hindi talaga siya totally masama. Pero ang pinoprotektahan niya or yung mga pinapagalaw niya kasi siya yung some kind mastermind ng Pogo, di ba? Or siya yung some kind gumagalaw-galaw sa Pogo. I think liable pa rin siya doon sa mga torturing kasi inano niya eh, parang inintroduce niya eh. 'Di ba? Nagka-applyan pa. Given na 'yon kasi parang si Alice Go kasi yung ginawang frontliner ba. O diyan ka. Ikaw yung front ha kasi mabait ka eh. Kaya nga sobrang daming tinulungan ni Alice Go, 'di ba? Kaya nga yung mga mamamayan sa kanila sobrang bait ang pagkakakilala nila kay Alice Go. Possible din 'yun. to continue, Mr. Chair, kay Miss Alice Go, base po sa mga sagot at patunay ni Vice Mayor, pinatututuhanan po niya na kayo ay lumaki sa farm. Base doon sa age, doon sa year, Yung at sinasabing permit. tapang. Bago po kayo kumandidato, Miss Alice Go, o bago kayo nanungkulan, kayo po ba ay naging malapit sa mga residente ng Bambantalak? Yan. Your Honor, that time po is pandemic. So, okay naman po. Okay naman. In other words, maganda ang relasyon nyo sa community. Tama po ba? Yes, Your Honor. But particularly po doon sa barangay ko po. Thank you, Mr. Chair. Miss Alice Go, sa pagkakaalam mo, bakit ka nanalong kandidato, no, ikaw ay kumandidato bilang mayor? Diretsahan kong tanong sa'yo. Ito na. Your, Malaki ba ang nagastos mo o hindi? Your Honor, I think blessed na rin po from God. In fact, 2 weeks before election, di na po ako gumalaw. Ha? So, Di na siya gumalaw. masasabi mo na malinis ang pagkapanalo mo bilang mayor, tama po ba? Yes po, Yan naman siguro lahat sasabihin ng mga politiko. Pero alam naman natin yung mga ordinaryong mga Pilipino, may mga dumadating na pera, di ba? Aminin na natin o hindi,
merong mga dumadating na pera talaga, nagsisiliparan, 'di ba? Tapos unaware yung ano. Wala eh, meron talagang ano eh. Siguro yan lang talaga yung trip sabihin ng mga politiko. Alangan na bang umamin sila, 'di ba? Hindi gumastos ako. Wala nga ganun. Your Honor. Sa pagkakaalam mo rin po ba, minahal ka ng mga residente ng Bambantalak? Yes po, feel ko po yun. Pwede At rin. sa pagkakaalam mo rin po ba, kahit na ngayong iniimbestigahan ka sa Kongreso at sa Senado, mahal ka pa rin ng mga residente ng Bambantalak? Yun lang. Tingin ko po, opo. Ibig mo Confident. Hoy mga taga-Bamban. Hoy talaga ano. So, good morning mga taga-Bamban. If taga-Bamban ka, tatanungin din kita, comment ka nga sa baba. If up until now ay mahal mo pa rin ba si Alice Go. Comment down below. bang sabihin, Miss Alice Go, na patuloy silang nagtitiwala sa'yo? I don't think Tingin so. ko po, Your Honor. Kung naniniwala ka na mahal ka at nagtitiwala pa rin sa'yo ang mga residente ng Bambantalak, nais mo bang manatili na sila ay may respeto, may tiwala at pagmamahal sa iyo? Nice ha? Nice. Opo, Your Honor. Naniniwala ka ba, Miss Alice Go, na sa opinion ko lang, mapapanatili mo ang respeto, tiwala at pagmamahal sa iyo ng mga residente ng Tarlac kung magiging matapat ka sa pagsagot sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso? Opo, Your Honor. Ibig mo man sabihin, Utot, Alice Go, utot. Kahit anong gawing panduduro sa'yo dyan or ewan ko lang kung gagana din tong style ni Colbusita. may mga tatanong ako sa iyo, follow-up questions, na willing kang sagutin on behalf of your constituents from Bamban Tarlac. Tama po ba? Opo, Your Honor. Basta yung hindi lang po ako sasagot na may incriminate my own self po. Yes, Sa ano? I understand, Miss Alice Go. Matagal na po kayong engaged sa business, tama po? Opo. At nanungkulan kayo bilang mayor, tama po? Opo. Dahil matagal na po kayo sa business at nanungkulan bilang mayor, kayo po ba, maliban sa Chief of Police ng Bamban Tarlac, may nakaharap ba kayo na PNP officers? Ito na. Yes or no? Yes po. Yes. Hala. Kung Sino i-imagine yan? po ninyo, you as mayor, hindi naman lalapit sa iyo yung patrolman or sergeant. Tama po ba? Your Honor, meron din po, patrolman. Yes, pero yung assign sa Bamban, tama po? Opo. Yes. I think may lalapit pero casual lang. Hindi talaga yung tipong, for example, kapag malalaki kasi yung posisyon, tapos lalapit kay Alice Go, parang merong formalang mangyayari. Pero kapag halimbawa ganyan mga patrolman, siguro may lalapit pero casual lang or baka may kailangan. Hindi talaga yung some kind of, di ba? Pero yung police personnel or officers from other units, kung maalala nyo po, may mga nakaharap na kayo, tama po? Your Honor, pag may nagka-courtesy call po sa office po. Courtesy call for what purpose? Nagpapakilala po, bilang ako po yung mayor, nagpapakilala din po sila na sila po yung kasama po natin sa serbisyo. Ano po yon? Siyempre, yung chief of police, naturalmente, magko-courtesy call sa'yo. Aside from chief of police, sino po ang PNP official Hala. na natatandaan mo na nag-courtesy call na po sa inyo bilang mayor? Sino yan? Matandaan ko po, nakapag-visit na po sa office po, PD po. Provincial Director. Sino po ang Wow! Provincial Director. Ang galing. Baka kasali si Garma dyan ha. Provincial Director na tinutukoy mo? Yung ngayon po na PD, I forgot the name po. Okay. Sa pagkakaalam mo po, ilang provincial director na nag-courtesy call po sa inyo? Hindi ko na po, wala pa ako masyado maalala po eh. Okay, kung hindi po ninyo maalala po ba ninyo more or less ilan ang senior officers ng PNP na nag-courtesy call na sa inyo? Hindi po, Your Honor. Bata pa po kayo, Miss Alice Go. Tama. Hindi ko po sinasabi na sagutin po ninyo ng eksakto. Ang tinatanong ko po, Mr. Chair, Estimated. kung isipin mo po, Miss Alice Go, mga more or less ilang PNP senior officers na ang nakaharap mo? Kaya nga, kung isipin mo, paano mo makakalimutan yan, hindi naman siguro aabot ng 1,000, di ba? For sure, bilang lang yan. At syempre, kapag ikaw as a mayor, kapag may makikita kang mga matataas na opisyal, kahit hindi mo man matandaan yung pangalan nila, matatansya mo or maano mo pa rin kung ilan na ba sila.
Kahit estimated lang, 'di ba? Kahit sabihin mo lang na, I think mga 10 na, I think mga 20 na, something like that, or I think 3 lang. Mga ganyan ba, yung nagloloko nito. Your Honor, isipin ko po Incrimination. pero hindi ko po masyado maisip po eh. Nakapag-courtesy call po sa office po si PD. Yun po. Isipin ko rin po ulit, Your Honor. May nakaharap na po ba kayong general? Yan lang. Yes or no? General, yes po. Mga ilan na po? Yan. General yan, ha? Hindi ko po maalala ilan po. Miss Yan ba ang general? Umaabot ba ng 20? Alice Go, gusto ko lang ipaalala sa iyo, ako po 100% nagtitiwala sa iyo. So sana yung tiwala na binibigay ko po sa iyo, wag mo naman sayangin. At ako po ay nagtatanong sa iyo, at inaasahan po ng taong bayan, partikular ng Bamban Tarlac residents, your constituents, na ikaw po ay magsasabi ng totoo. Tama. Wala naman po kayo sa korte. Ano po? Balikan ko lamang po, sa pagkakaalam po ninyo, ilang PNP generals na ang nakaharap ninyo? Isa lang. Your Honor, as of the moment, wala po ako masyado maalala pero may naisip lang po ako ngayon na nakapag-courtesy call din po sa office ko po ang isang general po na RD po. RD. Oh, isa lang naman pala eh. Takot ka lang kasi na baka ma-question kung ano. Takot ka kasi na if ever maalala mo kung mga ilan yung pumunta dyan, of course, masasagot mo na or parang mapupwersa ka na nasagutin kung sino yung mga general na yan. So, ang ginagawa ni Alice Go ngayon, para sa safest answer niya, hindi niya pa rin maalala. Kahit alam niya naman na 1, 2, 3, imposible naman siguro aabot ng 10, di ba? Or, sige, given na, what if aabot ng 20, pero malabo eh. Kayo, do you think? Opo. Siyempre, RD yan, kahit paano maalala mo kung Tama. sino siya. Opo, at official naman po yung trip na pagpunta po niya doon sa office po namin. Yes po. Pwede po bang banggitin nyo sino yung general, yung Hala. RD na nag-courtesy call na sa inyo? Hala. Your Honor, Mr. Chair, okay lang po, mag-consult lang po ako sa lawyer. Sige po. Ito ding lawyer niya, no? Huwag mong sabihin, Iha. Huwag mong sabihin, ha? Kahit anong mangyari. Please lang, huwag mong sabihin. Malalagot tayo. Hula-hula ko lang yun, ha? Kung magalit naman kayo. Sabihin. Mr. Chair, Your Honor, okay lang po ba sulat ko po sa paper, padala ko po sa inyo para walang pong ibang issue po na mai-involve po. Sige po. Opo. Okay, I-submit po okay. natin sa Honorable Committee. Pakisulat po. Opo. Yes. To continue, Mr. Chair. Grabe. Nabanggit po tama po ba yung nadinig ko o yung napabalita na sinasabi mo na mayroon po kayong death threat? Tama po? Yes po. Omsi. Yes. At ako po'y naniniwala na sa kalagayan mo ay totoo ang iyong sinasabi, Miss Alice Go. Given na yun eh. Kasi syempre, malaking sindikato yung humahawak sa'yo, of course. Makakatanggap ka talaga ng death threat. Especially ngayon na nasa kamay ka na ng mga otoridad, di ba? Sa kalagayan po ba ninyo ngayon at kayo ay nakadetain sa PNP Custodial Center, ano po ba ang pakiramdam ninyo? Safe kayo? O may gusto pa kayong hilingin na baka mapagbibigyan ng committee? Sa ngayon po, dahil po nakadetain po, mahirap po talaga nakadetained. Gusto ko na lang din po matapos po lahat at para makapagpiyansa po. Sana all. Ang tanong ko po, Miss Oh. Alice Go, Nag-dare ko pa na papiyansa ka. Ang kapal. Kapal. inamin po ninyo na kayo ay may death threat. Opo. Ang tanong ko po, feeling safe po ba kayo sa PNP Custodial Center? Opo. Okay, very good. Ay, nako. So, yun lang naman mga kanoisy. So, kayo ano masasabi nyo dun? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Motopop, supportahan nyo yan. Original view link in the description box below. Also, House of Representative, supportahan nyo rin yan. And courtesy to House of Representative, ano. And syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, kita nyo naman yan, men. Malinaw pa sa klaro yun. Actually, itong video na to, sobrang ano niya eh, calm ba? Kakalma ka talaga or mapapanatag ka. No? Grabe. Tumatayo yung ganito ko. Si Busita. Actually, dati pa naman, believe na talaga ako dito kay Colonel Busita. No? Kasi kung makikita mo or maano mo yung way na pagtatanong niya,
hindi talaga masyadong maano si Alice Go, 'di ba? Like kalma lang din si Alice Go. Yung yung aatimin mo na magsinungaling ka, parang ikaw na yung mahihiya, eh. Like siguro sa part ni Alice Go, nakakahiya naman magsinungaling dito kay Kolbosita kasi parang step by step talaga yung pagtatanong, eh. Parang gagawa siya ng ano, parang sinet up niya talaga din sa dulo punchline sino yung general, 'di ba? Ginamitan pa nung una, eh, na, "Sige, mahal mo bang mga taga-Bamban? Mahal ka rin ba ng mga taga-Bamban? Alam mo ba kung ano yung way para masuklian mo ng taga-Bamban? So ito lang yung gawin mo, huwag kang magsinungaling. Ako naniniwala ako sa'yo." Grabe, tapos sa dulo, ilan na yung mga senior officers na nag-courtesy call sa'yo? Ilan na yung mga ano na nag-courtesy tapos pumunta sa general? Ilan na yung general? Hindi ko na po maalala." Hindi, ako, 'wag mong sayangin yung tiwala ko. Wait lang po, sir ha, ano lang magtanong lang po muna ako sa attorney ko. Sir, pwede bang isulat ko na lang sa papel? Nakuha yung sagot. Pwede naman palang gano'n, eh. Saludo kay Colbosita, Colonel Bosita. Kayo, saludo din ba kayo dun, men? Actually, dun sa mga past videos natin, yung sila Abante yata yun or sila Senator Villanueva. Do wala akong problema sa kanila pero minsan sobrang annoying na pakinggan ba na halimbawa ganyan, nagsasalita si Alice Go tapos sinasapawan nila tapos sasapaw si Alice Go. Tapos ngayon, kapag nagkasapawan na sila, pagagalitan na nila si Alice Go, sasabihan nila na huwag kang sapaw-sapaw ha kapag ka nagsasalita yung nagtatanong. So, parang naano ko ba na, oh, kayo unang sumapaw ha, tapos nagkasapawan, tapos ayaw mo pasapaw. So, syempre si Alice Go, hindi na talaga agad siya or ewan ko, iinit din siguro yung ulo niya. 'Di ba? Kasi, grabe. Siguro, based on experience na rin yan kay Colonel Busita, no? Kasi mostly sa mga nakikita ko sa kanya, sa ano lang sa mga LTO, more on riders. Pero ngayon na dito napadpad siya kay Alice Go, sobrang banayad, men. 'Di ba? Nakakamangha yung way ng pagtatanong niya. Like, kahit ikaw, hindi mo rin siya ganong maano ba na siga-sigaan. Grabe. Tingnan ko nga kung ano yung opinion. Opinion ng taong bayan kay Colonel Busita. Kasi parang tinutulak din to, eh. Ako, gusto ko nga na maging senador siya next election. Mas gusto ko tong ganito. Yung hindi naman puro tulfo type lang yung mga senador dyan sa Senado, di ba na mga ganunan ba? Dapat meron din tayong ilagay na gaya ni Colonel Busita na, di ba? Sobrang niya lang magtanong. Pinakamagandang pagdinig na napanood ko sa lahat ng hearing ni Mayora with Representative Busita. 'Di ba? Kahit ako nung nakikinig ako sa kanya, sobrang grabe. I commend Mr. Ganyan dapat ang nagtatanong, very professional and calm, hindi pilit at hindi gigil. Kasi ito din yung napapansin natin. Puro sila gigil kapag nagtatanong diyan sa Senado kay Alice Go. Ewan ko kung kasi mostly ang tanong or ang mga comment na taong bayan, nagpapasikat na naman kayo, gigil na naman kayo, gusto nyo lang naman na samkay mapansin dyan. Yan yung tingin ng taong bayan kasi I think kahit ako, parang medyo grabe naman itong mga taong to. Huwag mo kami ganyan, Alice Go. Ba't ka ganyan? Ginaganyan-ganyan eh. Huwag kang magsalita ha. Huwag kang magtawa-tawa. May mga ganyan-ganyan. Nagpapadalas kasi sila sa init ng ulo eh. Ngayon, nakita naman natin nung tanungin siya ni Colonel Busita. Di ba? Nag-deny siya. Anong reaction ni Colonel Busita? Relax lang. Alice Go. Huwag mong sayangin ang tiwala ko sa'yo. Di ba? Hindi yung, Alice Go, sinungaling ka talaga. Gaganyan-ganyanin mo. So, syempre, yun, parang, manigas ka dyan. Gaganyan kang Alice Go. Ako, okay lang ako na parang, aanuhin ko si Alice Go kasi hindi naman ako naririnig ni Alice Go. 'Di ba? Pwede ko lang siya sabihin na, Alice Go talaga, nagsisinungaling pa talaga. Grabe. Ito pa, Congressman Busita, nice one po. Ang galing po ng mga tanong nyo. Mahinahon, may compassion at may respeto. Hindi tulad ng iba. Init ng ulo ang pinapairal din. Nagmamagaling. That's from Boros 1998. Diba?
Yan din yung napansin ko. Kaya minsan nga yung panoorin niyo yung mga past videos natin about dito kay Alice Go. Minsan naiinis din talaga ako dun sa mga nag-i-interview, nag-i-interrogate. Ewan ko kung, basta, ayaw ko na lang mag-talk. Galing ni Sir Busita, reverse psychology sa Lolo Sir. Di ba? Pero ewan ko guys ha, if ever na hindi talaga to makuha ni Colonel Busita sa mga gantong usapan, kung ano yun din yung gagawin niya, no? Ay nako, yan ang tunay na investigador. I salute you, sir. Yan ang tama, yung may respeto sa taong inaakusahan pa lang. Hindi pa napapatunayan nagkasala. Saludo talaga ako sa inyo kung Sita at Arsap. Di ba? Grabe. Saludo, saludo. So yun lang naman mga kanoisy. So kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Motor Pops, then courtesy sa House of Representatives. So yeah, that's it. Filipinoisy, like, comment, share, subscribe. Filipinoisy is out.